So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung mag-DIY wheel alignment gamit ang metro or tape measure, okay? So simulan na natin to mga paps. So ito una natin gagawin. Susukatin natin yung distansya ng gulong dito saka yung gulong dito. Ito sa likod na part ng sasakyan to, okay? So ay nakikita nyo may mga pagitan yan, di ba? So ito. Yan, may pagitan. Dito may pagitan. Sa kabilang side din, meron yan. Okay? So, gagawin natin, kuha tayo metro. Metro, susukatin ko yan. Pili na lang kayo kung ano yung magandang pagkukunan nyo ng reference. Okay, so, unahin natin ito. So, ang kinuha ko reference dito, siguro sa gitna. So, kunin ko yan. Tapos, isusukatin ko. So, yun natin dito. Yan. Ang nakuha ko rito ay 148 cm. 148 cm. So ganito mga paps, nakuha ko na ngayon yung sukat sa likod, so may reference na ako, diba? Ngayon ito sa harap naman ang kukunin ko. Pero bago kukunin yon, ibe-break ko muna yung lock nut dito sa may tie rod end. Kasi mahihirapan ako mamaya na luwagan to dahil yung sasakyan namin ay sedan. Kung mataas ang sasakyan namin, madali lang yan mga paps. So bago ko ipantay itong manibela at kunin yung reference ng sukat nitong front wheel namin, ibe-break ko muna to, luluwagan ko muna para mamaya hindi ako mahirapan sa pag-a-adjust. Okay? Luwagan natin siya. Yan. Okay? So ayan siya. Niluwagan ko lang yan, hindi ko talaga todong igaganunin. Luwag lang, ya, luwag lang. Para mamaya hindi ako mahirapan. Ipipihit ko yung manibela sa kabila, pag ganon, tapos yung kabila naman naluluwagan ko. So ayan mga paps, naluwagan ko na. So ang ginawa ko, dinWD-40 ko, tapos yung bira ko ganito. Mahirap kasi kunin sa camera dahil yung pwesto ko masikip, ganyan. Tapos binira ko ng ganon. So ayan siya, maluwag na. Hindi ko na isasagad doon, mami ako na ayusin yan. So ang gagawin ko ngayon mga paps, ipapantay ko na yung manibela. So ayan mga paps, pinantay ko na yung manibela. Ngayon, kukunin ko na yung reference ng sukat ng dalawang gulong. So eto, sa kabila. So, ito mga paps, kukunin ko naman yung sukat ng harap natin. So, yan siya. Yan natin. So, ilang yung nakukuha ko dito. Bali ang nakuha ko reference sa likod ay 148 cm, tapos nakuha ko sa harap ay 150 cm. Ito yung reference ko, ito yung i-adjust ko. So meron akong 2 cm sa diferensya. Ang ibig sabihin yan, yung gulong ko sa harap ay naka-tow out. Okay? So malayo yung diferensya niya. Ngayon, ang gagawin ko, i-adjust ko yan. Gagawin kong itotowin ko. Yan. Ganyan kasi tow out, ganyan ang tow in. Okay? So gagawin ko, itotowin ko yan para kahit paano lumapit sa 148. Ngayon, ito ang dapat gawin dito mga paps. Kapag ang mga i-adjust nyo ay konti lang, hindi ganyang kalaki, kasi 2 cm yan eh. Kung millimeter lang yung i-adjust nyo, kahit sa isang side na lang kayo mag-adjust. Halimbawa, mga 1 or 2 millimeters lang yung i-adjust nyo, kahit sa isang side na lang kayo mag-adjust para maitawin nyo. Pero pag malaki, dapat i-adjust nyo pareho yan. Babalansin nyo adjustment dito sa kabila at saka sa kabila. So, balikan ito mangyari dyan. Adjust nyo to, adjust nyo rin to, adjust nyo to, adjust nyo to, para tumama lang. So, ganun yung discarding gagawin natin dyan mga paps. Tapos, sa pag-adjust nito, yung 148 ko, hindi ko na 100% na kukunin yan sa harap. Okay? Kontento na ako na makuha ko yung 148 point, 148.5. Basta ganun okay na ako ron. Hindi ko naman kailangan na perfecto na 148. Kung gusto nyo talaga ng perfect yung toe in toe out nyo, sa computerized wheel alignment magagawa yon.
Kasi sa computerized wheel alignment, may mga software sila, bawat year, make, and model ng sasakyan, kung ano yung tamang specification ng angle at ng sukat ng distansya ng toe in, toe out. So, depende sa sasakyan kung ano yung specification nila. Yun talaga yung perfect mga paps. Pero kasi ito, DIY to, alam niyo naman, budget meal, nagtitipid tayo, kaya ito gagamitin ko. So, okay mga paps, ayan. Ito, ano na, maluwag na. Okay, so ang gagawin ko rito, adjust ko na. So, sa pag-adjust, kaya magdala kayo ng ganito. Ayan. So ayan mga paps, bago ko i-adjust sa kabila, tignan mo natin. So ito, ayan, 149 na. Okay, so 149. Ayan, so ito yung ano ko, 149. Kailangan pa natin itapat saan yan, dito sa 8. So gagawin ko, i-adjust ko yung sa kabila. So titignan ko yung alignment para makita ko yung improvement. Ito dapat sa linya na dapat 148. So konti lang improvement niyan, ilang millimeter lang. Ayan, konti lang improvement nung pag-adjust ko. So adjust ko pa. So tignan muna natin. Siguro mga 6. Ayan, 6 o 5 mm na lang. Ayusin natin. Ito siya. Ayan. Sa wakas. Nadali ko na. Ayan. So 148. Okay, so 148 ito mga paps. Nakita nyo? Kala ka. Yan. Yan, so 148. Okay, so dali na. Sa wakas. So okay mga paps, okay na yung adjustment ko. Ngayon, ilalako na to. Okay. So all goods na to. Sa kabila naman. So dito naman tayo sa kabilang side. So ayan siya. Okay, so ang gagawin ko, kita ko na to. So ayan na siya. Okay na. So okay mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na mag-wheel alignment kayo gamit yung Metro. O nga pala mga paps, nakalimutan ko isama sa video. Mas madaling mag-wheel alignment kapag mayroon ditong karton. Yan, maglagay kayo ng karton, 2 karton lang, i-sandwich nyo. Para pag mag-wheel alignment kayo, hindi siya ganun katigas pag mag-a-adjust. Alam mo, magtotowin to out kayo, hindi siya mahigpit na mahigpit. Kahit paano, mayroong karton. Yan, naglagay ako, nakasandwich yung karton na yan mga paps. So okay mga paps, sana tapusin nyo tong video na to. Hindi ko lang to nahabol sa edit pero importante to mga paps.
Ngayon ganito, ang ginawa kong alignment ay hindi, syempre hindi tanse. Ang ginamit ko ay metro. Ngayon, takpan ko muna ito, takpan ko. Ang ginawa ko reference, ito, 148, di ba? Tapos yung front ko, 150 yan. 150 yung front ko, di ba? 150. So, ang ginawa ko, in-adjust ko, nilapit ko sa 148. Kung di ako nagkakamali, ginawa ko around 148.5. Basta ganun, lagpas 148. Pero mga paps, sorry, may pagkakamali ako. Sa gantong alignment ng gagamitin ng metro, pakiramdam ko hindi ako komportable nung sinet ko to sa 148.5, around ganon. Hindi ako komportable. Ang nararamdaman ko, yung manibela ko kapag liliko ako, parang masyadong loose. Masyado siyang toe in. Pakiramdam ko, ang nararamdaman ko, sobra yung pagkaka-toe in niya. Ngayon, ang ginawa ko, eto, yung 150 ko, ginawa ko 148.5, di ba? Ang ginawa ko na lang 149.5. Sa ganitong settings, mga paps, komportable na ako. Eto, sa 149.5. Hindi ko na nararamdaman yung pakiramdam na loose kapag liliko ako, kakaliwa ko sagad, tas sagad sa kanan. Hindi ko na nararamdaman yan. Yung returnability nito, okay naman ako, wala na akong problema dito sa 149.5. Kaya ako hinabol tong video na to kasi nag-trial ako dito para kahit paano gagaya sa video na to, meron silang pagbabasihan mga paps. Ito yung isang unit namin, yung GX. Bali sa GX, ang nakuha ko sa rear 147. Ang nakuha ko sa front ay 148.5. Etong GX na to, pina-align to gamit ang computerized wheel alignment. So, sigurado ako na 100% maganda ang pagkaka-wheel alignment ito, pagkaka-toe-in toe-out ito. So, kung mapapansin nyo to, yung GX namin, ang diferensya ay 1.5 cm. Malinaw yan mga paps. Yung settings ito, bago ko galawin, kung ano-ano kasi ginagalaw ko dito sa videos, 150. Okay? So, 2 cm ang diferensya dito, 2, tas dito 1.5. Ang ginawa kong diskarte, since nakita ko sa GX, eto sa ibang sasakyan, malaki posibilidad na iba, eto, pinagbasihan ko lang to dito sa GX. So, nakita ko 1.5 yung diferensya dito. Ang ginawa ko rito, di ba 2 cm dito, ginawa ko na rin 1.5. Etong 149.5 na settings ko, all goods na to. All goods na to mga paps. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana kahit paano, itong video na to, nakatulong to in case na gagawin nyo ang DIY wheel alignment gamit ang metro. Ano mga paps, maraming salamat sa inyo.